Tayo po ay malugod na nagpapasalamat sa Amerika sa tulong na ibinibigay nila sa Pilipinas mulat sa pool. At hanggang ngayon ay hindi po tumitigil ang kanilang suporta sa atin. Atin pong gagawin ngayon ng reaction video mula po sa UNTV at sa GMA News. Ang title po nito, Philippines at US Army to Army Exercise nagsimula na. Nasa 5,000 sundalo sumabak sa pagsasanay. AFP bukas na tanggapin sakali magpadala ng panibagong Typhoon missile system ang Amerika. Syempre bago natin ito simulan, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong mga reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. No, this is just an Army level. The Philippine Army is conducting sa SALACNIB Phase 1 and Phase 2 in preparation for its participation during the Balikatan exercises. Balikatan exercises is a multilateral exercise. Nagsimula na ngayong araw ang pagsasanay sa pagitan ng Philippine Army at US Army bilang bahagi ng Phase 1 ng taunang SALACNIB exercise. Ang SALACNIB ay isang Army-to-Army exercise na layong palakasin ang interoperability ng mga sundalo ng Pilipinas at Estados Unidos. Masusubukan dito kung gaano kahanda ang hukbo ng dalawang bansa pagdating sa external defense. Gusto natin dito, we will test yung ating preparedness, yung ating interoperability ng mga capabilities, and tinitingnan din natin dito yung mga major activities natin ngayon is to test yung ating plans, different yung Philippine Army Land Force Plan and the US Army Pacific pagdating sa external defense. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Army, mas malaki ang SALACNIB na isasagawa ngayong taon kung saan sa Northern at Central Luzon gagawin ang mga pagsasanay. Sobrang kudos po sa Amerika dahil mulat sa pool at hanggang ngayon hindi po tayo binibitawan. No? At hanggang ngayon ay nagjo-join sila sa mga ating balikatan, yung mga SALACNIB na yan, para po ma-enhance din ang training ng ating mga kasundaluhan. At syempre, sinasabi ko nga po matagal na sa inyo na para ma-update tayo dahil sobrang late na po tayo sa technology. Digital era na po ngayon. Marami na pong makabagong teknolohiya, lalong-lalo na po sa sandatahang lakas. Kaya maganda po itong ginagawa ng Amerika at ng Pilipinas na lagi pong nagsasalib puwersa para mag-training dito po sa SALACNIB. Grabe, no? Sobrang kudos po talaga sa Amerika. Nasa 5,000 sundalo ang makikilahok, 3,000 ay miyembro ng Philippine Army at halos 2,000 naman ay galing sa US Army Pacific. Alam niyo po ba na ang ating Philippine Army ay world class? Lalong-lalo na po ang ating mga musang, no? Alam niyo na po 'yan. Sobrang world class po talaga ng ating mga musang. Compare po natin sila sa Navy SEALs ng Amerika. Ganun po katindi ang ating mga musang o ating mga army. Ng Philippine Army at halos 2,000 naman ay galing sa US Army Pacific Forces. Sila rin ang mga sundalong makikilahok sa balikatan exercise ngayong taon na magsisimula naman sa huling linggo ng Abril. Yes, definitely mas malaki ito at mas marami siyang i-cover na exercises because the gaps that we have identified from the previous SALACNIB exercises. Nako, alam niyo na ang mangyayari dito, no? Tutuligsain na naman ng China to. Alam niyo na ang galawan ng China, di ba? Siyempre, alam nila at takot sila sa Amerika. Ayaw nila na lumalakas lalo na Pilipinas kasi nga, matinding kaalyado tayo ng Amerika. Tandaan nyo, no, maraming tinabla ang Amerika na kaalyado nila. Pero ang Pilipinas ay nananatili na sumusuporta sila sa atin. At unang-una rin kasi, pero kasi tayong MDT sa Amerika. Kaya kahit ano pong mangyari ay hindi tayo basta pwedeng bitawan ng Amerika. Kaya para sa akin po, no, maganda po itong ginagawa ng sanib-puwersa ng Pilipinas at ng Amerika para po magpalakas ng magpalakas. Kasi mas pabor din po sa atin yan kung tayo po ay magkakaroon ng mga proper training mula sa Amerika dahil Amerika po ang #1 sa buong mundo. Dito ngayon yung ina-address natin and dinagdagan pa natin na magkakaroon din ito ng classified exercise. So this will not be open to the public. Ipagpapatuloy ang Phase 2 ng SALACNIB sa buwan ng Mayo hanggang Hulyo pagkatapos ng balikatan exercise.
Ayon sa Philippine Army, hindi pa puputukin ang mid-range capability missile system sa kabuuan ng training, bagamat gagamitin pa rin upang mapag-aralan ang tamang paggamit nito. What if ipaputok natin yan? Lako yung China, alam nyo na. Unang-unang mag-ano yan, matetreten sila lalo, no? Dahil kumbaga, yung Typhoon missile nga natin, di ba, gusto na lang ipasoli sa atin, no? Na which is hindi po natin gagawin yon. Hanggat meron silang banta sa atin, mananatili ang Typhoon missile sa Pilipinas. MRC will not be utilized for live fire exercises, but there will be a continuing training para sa ating personnel from the artillery regiment on the orientation of and familiarization of the MRC. Matagal nang umaalma ang China sa pananatili ng ganitong uri ng armas ng Estados Unidos sa bansa. Ilan sa mga gagamitin sa pagsasanay ay ang mga artillery ng Philippine Army, Bolko helicopter, HIMARS at Black Hawk ng US. Yun. Ryan Lacanlale, UNTV. Ayun na nga po yung sinasabi natin, no, na mulat sa pool yung China ay tumutulig sa atin dahil po doon sa Typhoon missile na piniram sa atin ng US. At eto na nga po, speaking of Typhoon missile, no, lipat po tayo dito sa GMA News. Ito nga po, no, EP bukas sa pagtanggap sakaling magpadala ng panibagong Typhoon missile system ang Amerika. Pakinggan na panoorin na po natin to. Let's do this. Bukas ang AFP sakaling magpadala ang Amerika ng panibagong Typhoon missile system na kaya maabot ang mga target hanggang China mula sa Pilipinas. Pero paglilinaw ng AFP, para lang po yan sa pagsasanay. Saksi si Chino Gaston. Sa isang seremonya sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, inilunsad ng Philippine Army ang Salaknib at Balikatan Exercises 2025 o SABAC 2025. Mag-iensayo mga tropa ng Philippine Army at US Army Pacific sa iba't ibang lokasyon sa Pilipinas. Malamang biglang maglalahong parang bula na naman ang mga Chinese vessel dyan sa ating EEC. Alam niyo na, di ba, pag may kasama tayong malakas sa bansa, lalo po ang Amerika. Lahat po yan, magpupulasan na naman yung mga yan. Alam niyo na kasi, sobrang takot po sila sa Amerika. At yun nga, sana lang, no, hindi lang po dahil may training tayo para tumanggap tayo ng mga Typhoon missile system. Sana maging paraan lang to para mapadala sa atin yung mga Typhoon missile na yan. Kailangan po talaga natin ng dagdag armas. No, real talk po yan dahil meron po tayong banta sa China. At maganda pong preparado ang Pilipinas sa mga ganito mga senaryo. Ayon sa Philippine Army, pagtutuunan ang Joint All-Domain Operations, warfighting capabilities at pagtataguyod ng teritoryo ng Pilipinas, gayon din ang humanitarian assistance at counterintelligence. Sa exercise sa Laknib, 3,000 Pilipino at 2,000 Amerikanong sundalo ang lalahok sa iba't ibang training na gagawin mula Marso hanggang Hulyo. Sa Salaknib exercise noong 2024, idineploy ng Amerika ang Typhoon Medium Range Capability Missile System. Yan yung dyan sila takot, no? Dyan takot yung China sa Typhoon missile system na yan. Hindi ko po alam kung bakit ganun yung reaction ng China, no, sa Typhoon missile. Samantalang sila, napakadami nilang mga ganyan. Kung di man Typhoon missile, marami sila. As in, mayamang bansa sila sa atin, tutuusin. At talagang sila po yung pinakamalaking navy sa buong mundo. Pero bakit sila na natatakot diyan sa Typhoon missile ng Amerika na meron na nga po tayo na pinahiram sa atin? Diba po? Sana sa akin yun, no? Sa opinion ko po, sana talagang mabigyan tayo o bumili na rin talagang Pilipinas ng mga missile system na yan. Yung talagang atin. Kasi kailangan po natin yan, bilang depensa. Hindi po tayo umuepensa rito eh. Depensa lang po tayo, no? Kasi po tayo yung may banta sa China eh. Kailangan po tayong preparado dito sa mga senaryong yan. 24, idineploy ng Amerika ang Typhoon Medium Range Capability Missile System na kayang magpakawala ng missiles mula sa Pilipinas hanggang sa Timog China, Taiwan o anumang bahagi ng West Philippine Sea. Ilang beses ganon kalayo ang inaabot ng Typhoon missile. Kaya naman pala, no? Kaya pala ganyan ang kung maratel ang China. Ganon kalayo. Isipin nyo yun, no? Mula Pilipinas, umaabot ang China yon. At saka sa Taiwan. Yung Taiwan medyo malapit lang, no? Pero yung China, malayo-layo po yun kung tutuusin. Pero ganun kalayo pa lang inaabot ng Typhoon missile. Kalmahan ng China ang pananatili ng Typhoon sa Pilipinas. Pero nasa bansa pa rin ang missile system na kamakailan ay inilipat mula sa Lawag, Ilocos Norte patungo sa di tinukoy na lugar. Yun ang pinakagusto kong moves ngayon ni PBBM eh. Palakpakan natin si PBBM, no?
na hindi niya na ina-announce, hindi na ina-announce ng gobyerno natin yung galawan natin pagdating sa ating depensa, sa ating pagpapatrol sa ating EEZ. Kasi mula po nung hindi na natin ina-announce o hindi na binabalita, ay hindi po yun nakaka-counter ng China, no? Hindi po tayo, kumbaga iwas pusoy po talaga. Talagang hindi po talaga na-detect ng China yun kung nasaan yung mga yan. At maganda po yun para wala silang idea. Alam naman po natin nung nagkalat po ng spy dito pa sa Pilipinas, yung mga Chinese spy. Real talk po yan, meron pa rin po yan, hindi po mawawala yan. Kaya maganda po talaga na hindi nila sinasabi kung nasaan yung mga Typhoon missile system natin, kung saan nilipat. Typhoon sa Pilipinas, pero nasa bansa pa rin ang missile system na kamakailan ay inilipat mula sa Lawag, Ilocos Norte patungo sa di tinukoy na lugar. Ngayon, nakatanggap ng ulat ang AFP mula anila sa US Indo-Pacific Command na magpapadala ng isa pang battery ng MRC sa rehiyon. Sakaling sa Pilipinas yan ipadala, handa itong tanggapin ng AFP. The more, the merrier. Yes! So the more assets that we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. Yun yung maganda ron na magandang sinabi niya, palakpakan natin, no? Tama yun, the more, the merrier. Kasi pag mas maraming matitraining na mga personnel natin, mas mahahasa ang ating mga militar sa paggamit ng mga Typhoon missile na yan. Kasi dekalidad po yan, no? Galing po yan ng Amerika. Sana lang po maambunan pa rin po ang Pilipinas ng mga Typhoon missile na yan, no? Wag po tayong tatanggi. Kumbaga, ika nga nila, no, grasya po yan, no? Inuulan tayo ng grasya, tanggapin lang natin ng tanggapin. Dahil ang Pilipinas talaga ang totoong makikinabang niyan. At yun nga po, no, sa Subic po, sa aking hometown, ay talaga pong yun na nga, malapit na totally mag-ano na po yung Amerika doon, no? Magkakaroon na rin po ng production ng mga armas. Kaya napakagandang balita po ito pagdating sa bansa natin. Dahil noon ko pa po sinasabi, no, kung hindi po umalis ang Amerika sa atin, ay hindi po tayo binubuli-buli ngayon ng China. Tandaan nyo yan. Kung hindi umalis yung Amerika noon, never nilang gagawin sa atin yung pagbubuli nila sa West Philippine Sea. Real talk. Kasi malakas na po tayo kung tutuusin ngayon dapat, no, kung hindi umalis yung Amerika, dahil sobrang well-trained na sana ang ating mga militar. Baka nga po kahit tayong mga ordinaryong mamamayan ay natitraining na rin pagdating po sa mga ganyang pagdepensa. Real talk po yan. Kaya lahat po ng mga balita po na nare-receive po natin ngayon ay sobrang gandang balita po talaga yan pagdating sa atin. Tayo po ang malaking nakikinabang sa mga nangyayari pong to, lalo po sa mga binibigay at pinapahiram sa atin ng Amerika. Yung todong suporta nila, ando doon palagi mulat sa pool. Yan ipadala, handa itong tanggapin ng AFP. The more, the merrier, no? So the more assets that we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. So, tinatanggap po natin ito winning. Paglilinaw ng AFP, hindi laban sa anumang bansa ang Typhoon at pagpapraktisan lang para handa sila sakaling bumili din ito ang Pilipinas. Yes. Wala pang tugon ang China tungkol dito. Para sa GMA Integrated News. Ayun lang po, no, grabe, magandang balita po talaga to para sa atin. Kumbaga, baby steps, sabi nga nila, no, unting-unting hakbang to para lumakas po ang ating sandatahang lakas dito po sa Pilipinas, dahil kailangan po natin yung mga training na yan, yung makabagong teknolohiya sa ating mga military assets, no? Kailangan po natin yan, kaya tanggapin lang po natin ang tanggapin yan, dahil kusang loob po yung ibinibigay ng ating kaalyadong Big Brother na si Amerika. Maraming salamat po sa inyo lahat. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.